Amen. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. So, kasama natin ang Panginoon ng kapatid sa umagang ito. Siya nagsabi, 2-3 nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan. Siya nasa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, hindi lang siya nasa ating kalagitnaan. Sabi niya, mananahan ako sa kanila. Amen? Siya ay nasa atin, mga kapatid. Praise God. In that day that they will know and you will know that I am with you. Sabi ng Panginoon Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi na tayo magtatagal. Buksan natin ating mga Bible sa Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Verse 1 hanggang 5. Ganito nakasulat. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. So ang Diyos ang nangungusap. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Solomon. At ito ay salita ng Diyos. At nangungusap ang Panginoon. Sabi, huwag nating kalimutan ang kanyang kautusan. Kundi, ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Praise God. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. May kaakibat na pangako. Pag iningatan mo, inilagay mo ang salita niya sa ating mga puso. Sabi, length of days, long life, and peace shall they add to thee. Amen? Ito ay madadagdag sa iyo. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig. Ikintal mo sa iyong puso. Mga kapatid, sa gayoy makakasumpong ka ng lingap. Ibig sabihin, pagka ang salita niya, inilagay natin ito sa ating puso, hindi tayo humihiwalay sa kanyang salita. Sabi, so shalt thou find favor. Amen? And good understanding. Magkakaroon tayo ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Hallelujah. Good understanding in the sight of God and man. Then sa verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa wikang English, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Tayo manalangin, Lord, ang iyong salita ay buhay, ito'y binhi. Kayo po nagsabi, kayo ang naghahasik, kayo ang nagpapatubo nito. At maliban ang iyong salita ay yung bigyang buhay sa aming puso, sa aming pakinig, hindi namin mararanasan ang buhay. Kaya lumalapit kami sa iyo. Kayo po nagsabi, lahat ng nauuhaw ay iyong pinapainom, nagugutom ay iyong binubusog ng katwiran. Kaya sa umagang ito, nananalig kami ng iyong salita ay iyong ihahasik, at ito'y lililiman mo sa aming pakinig, at ito yung ihahasik sa aming mga puso. Yes, Lord, sapagkat maliban ang iyong salita ay manahan sa aming puso, hindi pwedeng dumaloy ang iyong kalikasan, ang iyong buhay sa aming kaluluwa. Yan ang aming hangad. Patuloy mo kaming turuan. Nawa kami ay maisentro sa iyong salita at makatagpo ka namin sa iyong mga salita. At matuto kaming, Lord God, makinig, umunawa, sumunod sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Kayo po ang malwalhati, may taas, gamitin mo ang iyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang munting pagtitipon namin ito. Wala kaming hangad at motibo, kundi ang mahalin ka namin, paglingkuran ka namin at sundin ang iyong kalooban. Makipisan ka sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Tayo makakaupo na, mga kapatid. Praise God. Ng umaga sa inyo. Puri ng Diyos. Welcome natin yung kaibigan ni Sister Charis. So, anong pangalan mo ba?
Patrick. Okay, God bless you. Doon ka rin sa Torobio? Sa Lipa ka lang. Kasama ka niya sa trabaho? Kasama mo? Sa Jollibee? Hindi? Okay. So, welcome ka sa gawain ito. Praise God. Puri ng Diyos dahil nangusap ang Diyos sa iyo para magkaroon ka ng desire na tumugon sa imbitasyon ni Sister Charis. Ako'y naniniwala na kaya ka sumama rito ay hindi kay Sister Charis dahil sa Panginoon, di ba? Praise God. So, hindi ka bibiguin ng Panginoon basta ang puso natin ay tama sa kanyang harapan. Mga kapatid, anuman ang ating motibo, kung ito'y nakapokus sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Maliban na lang kung iba ang motibo natin, mabibigo tayo dyan. Hindi natin matatanggap yung hinihingi natin sa Diyos kung ibang motibo natin. Ang sabi ng Bible, lahat daw ng lumalapit sa Kanya ng taus-puso ay nakakasumpong. Diba? Mga kumakatok, pinagbubuksan, mga humihingi, binibigyan, mga naghahanap, nakakasumpong. Praise God. Pagpalain ka ng Panginoon, Brother Patrick. Praise God, mahal ka ng Diyos. Siya nagdako sa iyo dito. So ito ay fellowship. Hindi ka nakisama sa pangalan ng sekta at relihiyon, kundi naparito ka para katagpuin ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay ang salita. At sa panahong ito, ang tao ay tumalikod sa salita. Sila ay napokus sa relihiyon. Nakala nila ang relihiyon ang maglalapit sila sa Diyos, sa kanila sa Diyos. Hindi nila alam na ang relihiyon ang maglalayo sa Diyos. Mga kapatid. Amen? Pwede kang maging relihiyoso na wala ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, panatiko ka sa relihiyoso mo, faithful ka sa relihiyon mo, di ba? Active ka sa relihiyon mo, pero wala ang Diyos sa iyo. So, ang ibig sabihin, ang kailangan natin ay hindi relihiyon, ay hindi ang pagiging relihiyoso, kundi ang kailangan natin ay ang kanyang salita. Amen. Dahil ang Diyos ay nasa kanyang salita. Yes, ang isang relihiyon o isang grupo ng relihiyon, kung ang salita ng Diyos, ito ang itinuturo sa mga tao, ang purong salita, hindi aral ng tao, hindi tradisyon ng tao, kundi ang purong salita. So, ang isang relihiyon na yan ay isang marangal at tama na relihiyon. Amen? Mga kapatid, pero sa panahon natin ngayon, hindi na nila itinuturo ang buong salita ng Diyos sa mga relihiyon ngayon. Mga kapatid, kaya maraming laman ng simbahan, hindi alam ang Biblia. Di ba? Araw-araw Miyerkules o Linggo-Linggo, nag-a-attend sa simbahan sa kanilang relihiyon. Pero tanungin mo kung anong laman ng Biblia, wala man siyang masabing isang bersikulo. Di ba mga kapatid? Totoo yan. Kaya malaki ang pinagkaiba ng isang relihiyoso at ang isang espiritual. Ang isang espiritual ay ito yung mga nagbabasa, nakikinig, sumusunod sa salita. So ito yung mga espiritual na tao. Dahil ang kanilang binabasa, tinatanggap ay ang mga espiritual na bagay. Ang salita ng Diyos, ito'y espiritual. Amen? Pangangailangang espiritual ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon, pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. Nais kong mangusap sa inyo sa ating binasa, mga kapatid. Ang sabi ni Haring Solomon dito sa ating binasa, so napakahalaga ng Diyos ng salita. Sabi ng Diyos, ingatan natin ang kanyang salita. Ilagay natin ito sa ating puso. May kaakibat na pangako yan, long life. Sabi, for length of days, sa haba ang buhay mo, long life and peace, magkakaroon ka ng kapayapaan, shall they add to thee. Idaragdag sa iyo yan, mga kapatid. Amen. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Sabihin, yung heart mo, merong table yan. Amen. Alala ko ang pangako ng Diyos. Sabi doon sa Book of Hebrew, iuukit niya ang kanyang salita sa ating mga puso upang hindi natin ito makalimutan. Amen? Praise God.
Ya dapat ang salita laging nandito, hindi sa isip. Dapat dito sa puso. Kasi pag dito sa isip lang natin inilagay yan, magiging marunong ka lang. Kaalaman lang yan, knowledge lang yan. Hindi mo ipapamuhay yan, knowledge lang yan. Pero pag yan ay tinanggap mo sa iyong puso, hindi lang naging kaalaman sa iyo, kundi yan ay buhay sa iyo. Amen? Kaya dapat ang sabi ng Panginoon, ilagay mo ang aking salita sa iyong puso. Sa pahina ng puso mo. Sa tablet ng puso mo. Hallelujah. Amen? Alala ko yung tablet natin. Di ba yung tablet natin, maraming laman yan? So yung heart natin, meron tablet. Kasi sabi ng Bible, the tablet of your heart. May pahina, may libro dyan. Isinusulat ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso. Kaya dapat maging marunong tayong makinig sa kanyang salita. At pag pinakikinggan natin yan, mga kapatid, tanggapin natin yan sa ating puso. Hallelujah. Then, ang sabi sa verse 5, so, sabi, trust in the Lord, magtiwala ka sa Panginoon with all thine heart. Trust in His Word. Because the Lord is the Word. Amen? Trust in His Word. Trust in the Lord. Hallelujah. With all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Ibig sabihin, manalig ka sa kaunawaan ng Diyos. Manalig ka sa kaisipan ng Diyos, sa salita ng Diyos. Hindi sa iyong knowledge, hindi sa iyong kaunawaan. Hindi sa iyong abilidad, hindi sa iyong kakayanan, hindi sa iyong kalakasan, kundi sa Panginoon. Amen? Sa kanyang salita, mga kapatid. So nais kong diyan natin kunin ang mensahe ng Diyos. Ang prophet ay nangusap sa atin na lean not on your own understanding, mga kapatid. 1965, big sabihin, bago namatay ang propeta ng Diyos, ipinreach niya ang message na ito. Huwag kang manangan, huwag kang magtiwala, huwag kang umasa sa sarili mong kakayanan. Amen. Mga kapatid, kundi magtiwala ka at umasa ka sa Diyos. Dahil kailanman, mga kapatid, pagka tayo nagtiwala sa ating magagawa, sa ating karunungan, sa ating kakayanan, dito lang sa lupa yan. Mapapahiya tayo pagharap natin sa Diyos. Diba, mga kapatid? That's why ang sabi ng Panginoon, huwag kang manangan magtiwala sa mga bagay na nasa sayo, sa mga bagay dito sa sanlibutan, kundi magtiwala ka sa Diyos. Kinig ba kayo, kapatid? So nangungusap ang prophet, brothers and sisters, si Solomon, ang sabi, mga kapatid, ng propeta ng Diyos, ang anak natin, ang sabi, ang ambisyon natin sa mga anak natin, sila'y makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ng mag-ayos na trabaho. Diba? Kasi ngayon, pagka ang tao at sinilang siya at hindi siya nag-aral dito sa mundong ito, ang bagsak niya, kundi skilled worker, diba? Mga trabaho na sa bukid, construction, hindi sila pwedeng magtrabaho ng mataas na klase ng trabaho. Di ba, kapatid? So, ang purpose, kailangan pag-aralin ng bata, di ba, kapatid? Elementary, pagkatapos sa high school, then college, hanggang sa siya ay matututo at magiging puhunan niya, yung natutunan niya, yung pag-aaral niya, pagka siya nag-apply ng trabaho, at pag nagkaroon ng magandang trabaho, yan ang magbibigay sa kanya ng magandang buhay. Mga kapatid, hindi masama ang mag-aral, hindi masama ang matuto, pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mananangan, huwag kang magtitiwala, huwag kang aasa sa karunungan ng mundong ito. Gamitin mo yan para mag-survive ka, mga kapatid. Pero huwag mong hayaan na ang iyong karunungan, ang iyong na-acquired na abilidad, kaalaman dito sa lupa, ay humigit sa karunungan ng Diyos o sa salita ng Diyos. Mga kapatid, praise God. Nais kong basahin ito
Sa paragraph 33, ang sabi ng propeta, "Yet the wise of Solomon told us," sabi. Kasi ang pinakamarunong na tao na nabuhay ay walang iba kundi si Solomon. "Not to lean to it." Saan? Sa pinag-aralan natin, sa kaalaman natin, sa abilidad natin dito sa lupa. "Not our own understanding." Sabi, "Learn not to these things, because we wonder why that he would say such a thing as this." Bakit sinabi niya itong sabi? "For it is because that usually our modern understanding is usually the wisdom of man." So itong kaunawaan natin sa lupang ito, galing sa kaisipan ng tao yan, karunungan ng tao na yan, which is contrary to the Word of God. And I think that's what Solomon was trying to advise his sons, was not to be illiterate, hindi para maging mangmang, but not to lean to their understanding. Amen. Ibig sabihin, kaya sinabi ng Panginoon ito at ginamit niya si Solomon, hindi ibig sabihin na wag ka nang mag-aral, wag ka nang matuto ng mundo na ito. Pero ang sabi, wag kang umasa, wag kang manalig, wag kang magtiwala sa karunungan at wisdom ng mundo na ito. Praise God. Ano ang sabi mga kapatid? Sabi ng prophet sa paragraph 34, "It's all right to have an education." Sabi, there is nothing against that. Hindi kontra ang propeta ng Diyos, mga kapatid, sa pagiging matuto o makapag-aral ka ng mundo na ito. But when that education is contrary to the Word of God, pero pagka raw ang pinag-aralan mo kumukontra na sa salita ng Diyos, sabi, then lean to the Word of God and let your education go. Ibig sabihin, lagi mong talikuran ng pinag-aralan mo pagdating sa salita ng Diyos. Dapat ang salita ng Diyos ang mag-rule, ang maging priority, ang manguna. Hindi ang pinag-aralan mo, mga kapatid. Amen. Hindi yung kakayanan mo, yung abilidad mo, yung magagawa mo, kundi ang salita ng Diyos. Praise God. Sabi, let your education go, because the Word, sabi, "And education will stand and will give you a good job," probably a good standing among intellectual people. Sabihin, hindi ka mapapahiya, pwede kang makisalamuha sa mga nakapagtapos, marurunong. Sometimes kasi yung mga tao ngayon, nagkakaroon ng inferiority complex. Kasi nahihiya, lalo na pagka ang kausap nila, matataas ang pinag-aralan, magaganda ang trabaho, samantalang siya ay nandun lang sa bukid, isa siyang laborer, isa siyang mason, o whatever na trabaho, mga kapatid. Di ba? Ganyan talaga ang mentalidad ng tao, mga kapatid. Praise God. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, praise God, kahit wala kang pinag-aralan, pagka ang salita ng Diyos nasa sayo, aalisin niya ang pagiging inferiority o ang pagiging mahiyahin mo. Magkakaroon ka ng boldness. Mga kapatid, praise God, ang mga ginagamit ng Diyos ay yung mga mangmang at walang pinag-aralan sa mundong ito. Kung babasahin natin ang Biblia, lahat ng ginamit niya, hindi nakapag-aral sa mundong ito. Si Juan Bautista, ang alam lang niya yung mga bagay-bagay, puno ng kahoy, mga hayop doon sa gubat, sa wilderness. Diba? Pero siya ay ginamit ng Diyos. Pinangaralan niya ang mga marurunong ng mundo na ito. Ang pinakamataas na karunungan ay ang karunungan na nagmumula sa Diyos. Pagka ang Diyos nasa sayo, mga kapatid, hallelujah, kahit na pinakamataas na karunungan, pinakamataas na degree, pinag-aralan ng mundong ito, ang meron ng tao, pag ang Diyos nasa sayo, luluhod yan sa karunungan ng Diyos. Alala ko yung mga pinsan ko noon, mga kapatid, kasi halos lahat nasa Amerika, lahat sila, magaganda ang buhay, mataas ang pinag-aralan nila, mga kapatid. So noong ako, samantalang ko, hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo, di ba? Yes. Kaya pagka dumarating sila, nandun na parang nahihiya kang makiano sa kanila. Di ba? Experience mo yan. Lalo na pagka yung mga
Kung ikaw ay nakapag-asawa, yung mga relatives ng asawa mo, magaganda ang buhay, matataas ang pinag-aralan, at ikaw hindi nakatapos, parang merong inferiority sa iyo. Naiiyak kang sumabay at makisalamuha. Pero alam niyo mga kapatid, nung iligtas ako ng Panginoon, inalis niya ang ganong kaisipan. Amen? Lahat ng karunungan ng mundong ito, pag ang karunungan ng Diyos nasa sa iyo, hallelujah, praise God, hindi kanila pwedeng ibaba. Dahil ang tunay na kaisipan, tunay na karunungan ay ang karunungan na naggagaling sa Panginoon. Kaya yung mga kamag-anak ko na yon, mga kapatid, ako hindi nakapagtapos, pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa abag ng Diyos, iniligtas ako ng Diyos. Ngayon ako nagsisermon sa kanila. Namatay kasi yung aking uncle, lahat sila umuwi dito, mga kapatid, o yung aking auntie. Dahil sabi ng bunso nila, pwede ka bang mag-preach? Nagulat ako. Nag-preach ako sa kanila, mga kapatid. Nakapagtapos yan ng matataas na pinag-aralan. Mayayaman at magaganda ang buhay nila sa Amerika, mga kapatid. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bow down yung mga yan. Amen? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng panghawakan ng karunungan ng sanlibutan ito. Kaya ang sabi ni Solomon, huwag kang manangan, huwag kang umasa sa karunungan, sa iyong sariling karunungan, sa iyong pinag-aralan, sa iyong kakayanan, kundi magtiwala ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Manghawak ka sa Kanyang salita. Amen? Praise God. And education, ang sabi mga kapatid, yes, which will probably be great help to you, help you in your financial and your livelihood, make living maybe a little better for you. Totoo nga naman. Magandang makatapos ka, magkaroon ka ng magandang trabaho, makakatulong sa iyo. Hindi masama yan, pero dapat ang laging priority sa iyo, nangunguna sa iyo ay ang salita ng Diyos. Ipasakop mo ang lahat ng na-acquired mo sa sanglibutang ito sa salita. Amen? Paragraph 35. But remember one thing, my son, you've got to die. Sabihin, kahit ma-acquire mo ang lahat ng kayamanan, mapag-aralan mo ang lahat ng mga degree rito sa mundo, ang sabi ng prophet, ikaw ay mamamatay din. No matter how much education you got, kahit na anong pinag-aralan mo, tatanda ka, mamamatay ka rin. How much more culture you are able to accumulate. Ibig sabihin, kahit natuto ka sa maraming mga culture, you've got to face death. Haharap ka. May experience mo na ikaw ay mamatay. Sabi, because it is written that death is not so bad. Sabi, death is not so bad, but, mga kapatid, and God, when, sabi, death is not so bad, but coming to the judgment is the bad part. Amen? Kasi mamamatay ka rin eh. Ang malungkot daw na bagay, yung humarap ka sa judgment ng Diyos. Mga kapatid, hindi madali na ikaw ay litisin. Kung dito pa lang sa lupa, kahit wala kang pinag-aralan o wala kang ginawang masama at inaccuse ka na ikaw ay gumawa ng masama at ikaw ay kinasuhan, hindi madali na humarap sa hukuman at ikaw ay hukuman. Di ba? How much more pag ang Diyos na ang haharapan mo at ikaw ay huhukuman ng Diyos. Hindi madali yan, mga kapatid. Di ba? Ibig sabihin, kahit anong pinag-aralan mo, kahit pinakamayaman ka sa lahat, hahantong at hahantong ikaw sa kamatayan. At ikaw ay haharap sa Diyos. Amen? Pero ang sabi rito ng prophet, mga kapatid, nais kong tapusin. Hallelujah. But coming, sabi, death is not so bad, but coming to the judgment is the bad part. Now you can die. But after that judgment, and God is not going to inquire of you how much schooling you have got. Pag humarap ka raw sa Diyos, hindi niya tatanungin anong tinapos mo, anong pinag-aralan mo, ano ang kabuhayan mo sa lupa, gaano kalaki ang bahay mo. Amen, mga kapatid.
Hindi raw yan ang tatanungin ng Diyos, mga kapatid. When you were here on earth, how much knowledge you accumulate, whether you've got Bachelor of Art, whether degree you might have been, ang sabi, even as a ministers, is not going to be required of you. Hindi raw yan ang hahanapin ng Diyos. Amen? Paragraph 36 sabi, but it's going to be required of you what you did about understanding of God's Word. Amen. Yan daw ang i-required sa iyo. Ano ang ginawa mo nung marinig mo ang salita niya? Marinig ba kayo, kapatid? Amen. Iginalang mo ba, rinispeto mo ba, iningatan mo ba, sinunod mo ba ang salita ng Diyos? Yan ang hahanapin sa atin ng Diyos. Nung itong pakikinig natin ito, mga kapatid, ang Diyos nakatingin sa atin ngayon. Ano ang reaksyon natin? Ano ang nasa puso natin habang tayo nakikinig? At pagkatapos nating makinig, ano ang ginagawa mo? Ano ang response mo sa salita? Amen, mga kapatid. Yan ang hahanapin, i-required ng Diyos. Papaano mo pinakinggan, papaano mo ipinamuhay, papaano mo tinanggap ang kanyang salita. Amen? Sinampalatayanan mo ba ito? Iningatan mo ba ito sa iyong puso? Ipinamuhay mo ba ito sa iyong buhay? Ang hahanapin talaga sa atin ang salita, mga kapatid. Dahil siya ang salita. Pagharap natin sa Kanya doon, hindi niya hahanapin yung napag-aralan mo, yung kabuhayan mo, kung anong naabot mo rito sa lupa. Ang hahanapin talaga niya, mga kapatid, yung buhay niya, yung salita niya kung nananahan sa iyo. Kung sinampalatayanan mo, tinanggap mo siya sa pamamagitan ng Kanyang salita na ipinapangaral ng mga mangaral. Amen. Sa ating panahon ngayon. Kaya mananagot tayo kung ayon sa ating pinakinggan. Lahat ng salita na ating pinakinggan, yan ang huhusga sa atin pag hindi natin binigyan ng halaga. Pinagwalang bahala natin, mga kapatid. Lahat ng hindi nakinig kay Noah noon, hinusgahan sila doon sa salita na hindi nila tinanggap at pinakinggan. Same thing sa panahon natin ngayon. Nakakasunod ba tayo, kapatid? Hallelujah. But it's going to be required of you what you did about the understanding of God's Word. Naunawaan mo ba ang salita sa kaisipan lang o ipinamuhay mo? That's where the requirement comes. Yan daw ang requirements. Because that your education is fine, but the Word of God is life. Amen. Maganda raw at mabuti ang pinag-aralan, ang kaalaman, ang karunungan ng mundong ito. Pero ang sabi, ang salita ng Diyos ay buhay. Hallelujah. My word is life. Sabi ng Panginoon, my word that I speak unto you, they are life and spirit. Ang mga salita ko'y mga buhay. And to know, it is life. Ang makilala ang Diyos, ang maunawaan ng kanyang salita, ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. Anong sabi, mga kapatid, ni John? Amen. Glory be to God. Ang sabi, and we know, okay, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Praise God. Hallelujah. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Diba? Sino raw ang totoo? Ang Panginoon Kristo. Na tayo nasa Kanya na totoo. Walang ibang totoo kundi si Jesus. Ang salita na ating pinakikinggan ngayon. Sa makatwid bagay, sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesus Kristo. Amen? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. To know Him is life. Amen? Ang makilala ang Panginoong Diyos, ang maunawaan ang Kanyang salita, buhay na walang hanggan yan, mga kapatid. Kaya nga ang i-required sa atin,
ay ang kanyang salita na ating napakinggan noong tayo o ngayong tayo'y nandito na nakikinig. Amen? Ay napakahalaga nito mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Kristo, inalintulad ng Panginoon ang isang taong matalino sa isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Diba? Dumating ang alon, dumating ang tubig, dumating ang hangin, hindi nagiba ang bahay. So ito yung mga taong nakikinig ang sabi ng Panginoon. Inuunawa ang pinapakinggan at ginagawa. Amen. Sila yung mga wise men. Hallelujah. Praise God. So ang i-required sa atin ng Panginoon ay ang kanyang salita. To know Him is life, my word is life, and to know it is life. And He said, know Him, He is the word, so you can only know Him by the word. Hindi mo makikilala ang Diyos na wala ang kanyang salita. Dahil ang Diyos ay nasa kanyang salita. Kaya pag alam mo ang kanyang salita, kilala mo ang Diyos. Pero pag hindi mo alam ang kanyang salita, hindi mo naunawaan ng Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Kinig ba kayo mga kapatid? Pakikilala mo lang siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Napakahalaga na pakinggan natin ito, basahin natin ito. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, hallelujah, para hindi mo makalimutan, hindi mo lang ilagay sa iyong puso, kundi ikwintas mo sa iyong liig. Amen. Si Haring David, mga kapatid, si Haring Solomon o yung mga prophets, para hindi nila makalimutan pag nahiga sila, nakasulat doon sa bubungan nila, sa pader nila, mga kapatid, pagka sila'y nakahiga, pagka sila'y nakatayo, nababasa nila yung kautusan ng Diyos. Amen? Pero ang Espiritu Santo ngayon, hallelujah, na nasa atin, inilalagay niya yan sa ating puso. Pag inihayag niya yan, inilalagay niya sa puso mo yan. Bagamat minsan nakakalimutan mo yung bersikulo kung ano saan sa Biblia, pero nandun yung salita, naikukot mo ito. Kasi ang Espiritu ang nagsulat sa libro, sa pahina ng puso mo. Amen! Mga kapatid, praise God. Yes, hallelujah. His word you can only know Him by the word. For He is the word, and that only way you know Him is by His word. Tandaan natin ito mga kapatid. Kaya pagka naunawaan mo ang salita niya, naunawaan mo, nakikilala mo ang Diyos. At yan ay buhay na walang hanggan. Ang propeta ng Diyos ay nagturo mga kapatid yung North Star. Pagka siya ay nangangaso, ang lagi niyang tinitignan yung North Star. Doon sa kalawakan. At yung North Star na yan yung kanyang compass. Pag hindi na niya alam kung saan siya lalabas sa gubat, kasi maraming pumunta sa gubat nawawala hanggang sila'y namamatay. Kaya kailangan merong guide. Diba? Ganyan din sa pagsunod sa Diyos, kailangan may guide. Para masundan natin ang Diyos. At ang guide natin ngayon ang Holy Spirit. So sabi ng prophet, itong North Star na ito, kahit saan ka pumunta, kahit saan pumihit ang earth, umikot ang earth, laging nasa sentro ang North Star na yan. Pero yung mga ibang star, umiikot yan sa kalawakan ng sabi, nag-iiba ang posisyon. Pero yung kaisa-isang star na yan, yung North Star na yan, laging nasa sentro yan. Kahit saan ang pihit ng earth, nandun lagi yan sa center. Amen. Praise God. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, now, the compass is the Holy Spirit. Inilintulad niya ito sa North Star. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya rito, nais kong basahin ito. Now, the compass is the Holy Spirit. And, ang sabi, your typos, will be the North Star. So, the Holy Spirit will always point toward the Word. Ang walang gagawin ng Holy Spirit, mga kapatid, i-guide kanya, lagi kanyang ipopokus sa salita. Amen? Kaya kailangan natin ng Holy Spirit.
ang sabi ng Bible, ang lahat ng isinilang ng Diyos. So, ang inner teacher, ang Holy Spirit, papasok sa iyo at magkakaroon ka ng inner teacher. Merong nagtuturo sa iyo sa loob. Yan ang Holy Spirit. Kasi ang sabi ng Panginoon, when the Holy Spirit be upon you, when the Comforter be upon you, He will teach you all the truth. Amen? Ibig sabihin, pagka ang Holy Spirit nanahan na sa iyo, tuturuan ka niya sa lahat ng katotohanan. Kaya kailangan i-acknowledge natin ang Holy Spirit. At walang gagawin ng Holy Spirit kundi i-focus ka niya sa salita. Without the Holy Spirit, hindi ka makakasunod ng tama. Sundan niyo ba ako, mga kapatid? Sapagkat siya ang ating North Star, sabi ng prophet. Lagi niya tayong ipopokus sa sentro ng kanyang salita. Ang mga Kristiyano kailangan wala sa gilid. Wala sa kanang gilid, wala sa kaliwa. Dapat laging nakasentro sa salita. Amen? Wala tayo sa side track, kundi nasa center tayo. Nakasentro tayo sa salita, mga kapatid. Lagi tayong nasa salita. Ano man ang nagiging desisyon mo, ano man ang mga plano mo, ano man ang gagawin mo, dapat nakasentro lahat sa salita. Dahil yan ang Diyos, ang salita. Amen. At pagka ginagawa mo yan ayon sa salita, ibig sabihin, kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Kagustuhan ng Diyos ang ginagawa mo. Praise God. Amen. Glory be to God. Sabi mga kapatid, paragraph 10, so when the Holy Spirit, when the person say they have the Holy Spirit and accept something contrary to the Word, it shows that ain't the genuine Holy Ghost they got. Pagka ang isang tao daw sinasabi niya na Kristiyano siya, nasa kanyang Holy Spirit, pero gumagawa siya ng kontra sa salita, hindi Holy Spirit ang tinanggap niya. Amen? Basta ang isang tao gumagawa ng kontra sa salita ng Diyos at sinasabi niya na siya'y Kristiyano at ang Espiritu Santo nasa kanya, hindi genuine Holy Spirit, hindi Holy Spirit yun na nananahan sa kanya. Praise God. Amen. Hallelujah. Sabi, I would not dispute that. Ayaw kong tirahin yan. Sabi, but it's not the Holy Ghost of Christ. Now, you know, many times they take one another's spirit, and so that might point in like a group of man a certain thing, but it won't point Christ. But the Holy Spirit always point to Christ, and Christ is the Word. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, nung likayin ng Diyos si Adan at Eva, meron silang buhay na walang hanggan. And then, ang sabi ng Panginoon, kainin, pwede kayong kumain ng bunga ng lahat ng punong kahoy, maliban doon sa tree of death. Sa punong kahoy ng kamatayan, ng buhay na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. The tree of death. Pwede silang manatili at kumain doon sa tree of life. Ang tree of life, mga kapatid, na kasama nila na nandoon at sila'y kailangang kumain doon at manatili doon, yan ang magsusustain sa kanila upang hindi sila mahulog at manatili sila sa eternity, which is the fruit of the tree of life. Amen? At ang tree of life doon ay si Christ. Kailangan silang mag-remain, kailangan silang makinig, kailangan silang manatili sa salita. And that is the tree of life. Amen? Pero anong ginawa nila mga kapatid? Si Eva nakinig siya doon sa salita ng serpente, doon sa salita ng hayop. Tandaan natin mga kapatid, bago nag-fall o bago gumapang at naging serpent yung ahas, tinawag ito ng Bible na beast, hayop. Malaki ang pinagkaiba ng beast at saka reptiles. Diba? Ang beast, ito yung mga upright creature. Diba?
Kinig ba kayo, kapatid? Amen. Amen. At yung reptiles, gumagapang yan. So, gumapang na lang siya nung siya sumpain ng Diyos. At siya naging ahas. Ibig sabihin, nagsasalita yung hayop na yan bago siya naging serpent. Naglalakad yan na merong dalawang paa. Tandaan niyo ito, hindi mansana sa kinain ni Eva. Ang kinain ni Eva, nakinig siya doon sa salita ng hayop na naging serpent. Amen? Iniwan niya yung salita ng Diyos, nakinig siya sa salita ng serpent o ng hayop. At nung makinig siya, mga kapatid, hindi lang siya nakinig doon sa salita ng serpent, ginawa pa niya yung gusto ng serpent. Ano nangyari? Namatay at nahiwalay sila sa Diyos. Pero kung sila'y nanatili lang sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi sila mamamatay. Ang dahilan kung bakit namatay ang tao, si Eva, nakinig siya sa sarili niyang understanding. Nakinig siya, she leaned in his own understanding. Amen? Amen. Nakinig siya sa sarili niyang kaisipan. Iniwan niya ang salita. Kaya naging dahilan, nahiwalay sila sa Diyos. Namatay sila, mga kapatid. Oh my God. Kaya yun nangyari doon, itong mga baguhan na kapatid, hindi mansanas ang kinain ni Eva na itinuturo ng mga ibang nagtuturo. Ang kinain ni Eva, nagkaroon siya ng relasyon doon sa hayop. At naihasik ng hayop na yon yung binhi niya kay Eva. At binigyan ni Eva si Adan. Hanggang sa naihasik ni Adan yung binhi niya, nabuntis si Eva. Kambal ang ipinanganak ni Eva. Ang isa masama, ang isa mabuti. Kasi si Cain, hindi anak ni Abel. Tanda niyo ako, kapatid? Praise God. Hallelujah. Sabi ng Bible, si Cain ay galing sa masama. Wala kahit isang katiting na masama galing sa Diyos. Sabihin siya ay galing sa dyablo. Binhi siya ng serpent. Amen. That's why, ano nangyari, mga kapatid? Nahulog si Eva. Ang sabi ng message, but we find out that Eve was easily persuaded by Satan. Paragraph 46. From the word of God, na persuade, na hikayat si Eva, na siya ay tumalikod sa salita ng Diyos, and she leaned on her own understanding. Imbis na mag-lean siya sa salita, imbis na sumandal siya sa salita, umasa siya sa salita, manatili siya sa salita, iniwan niya ang salita at umasa siya sa kanyang sariling pagkaunawa. Amen. Because Satan had projected something to her which was not to her real understanding of God. Kaya nga, tinwist niya ang salita, mga kapatid, inikayat ng serpent, ng beast si Eve, but she had something else told to her by the enemy, Satan, and she disbelieved it. Hallelujah. Now we find the result of this. He plunged the whole human race. Ibig sabihin, dahil sa kanyang pagtalikod sa salita, at nanangan siya sa kanyang sariling pagkaunawa, ang tao na hiwalay sa Diyos at nagpumasok sa kamatayan. Kaya nga, nahulog ang tao, nahiwalay sa Diyos, na walang eternal life, at ang kamatayan ang pumasok sa tao. Amen? Ibig sabihin, ang eternal life ay hindi tulad ng prophet sa isang bilog na singsing. Ang eternity ay kagaya ng isang bilog, ang sabi, mga kapatid. Pero nung mahulog si Eva at si Adan, yung bilog na yun ay nagkaroon ng maliit na gap, ng loophole. Pumasok ang time. Nahulog ang tao sa eternity, pumasok ang time element sa tao. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng gap. Hindi kayo, mga kapatid? Pero ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, gumawa siya ng remedyo.
Ibinigay niya ang buhay niya sa cross ng Kalbaryo nung siya magkatawang tao at sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, yung gap na iyon, idinugtong ng Diyos. Amen. Idinugtong ng Diyos yung gap na yon, yung loophole na yon, yung time element na pumasok sa tao through the blood, idinugtong ng Diyos ang eternity, ang buhay na walang hanggan. Amen? That's why si Jesus Christ lang ang pwedeng magdugtong at magbalik sa atin sa eternity. Kailangan nating paniwalaan, kailangan nating paglingkuran, kailangan nating sundin ang kanyang mga salita. Hallelujah. Agree ba kayo dyan? Praise God. Hallelujah. Sabi mga kapatid, because the first mother on the earth leaned to her own understanding. Si Eva. Hallelujah. Contrary to the word of God, he enplunged the whole human race to death. Now, do you believe that? Sabi ng prophet, that's the word. Well, woman is always. Kung paano nahulog si Eva sa presensya ng Diyos, iniwan niya ang salita. Kung paano ang babae, si Eva ay tipo sa church. Ang sabi ng prophet, ganyan ang nangyari sa last days na ito. Ang church, iniwan nila ang salita. Amen? Si Eva ay type sa church. Woman is a type of the church. Kaya yung naganap na paghiwalay, paglayo ni Eva sa salita, ganyan din ang nangyari sa panahon natin ngayon. Ang church, iniwan nila ang Diyos, ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Basahin ninyo ang Apokalipsis. Revelation chapter 1, nung makita ni John ang Panginoon nasa gitna ng golden seven candlestick. Amen? Nasa gitna siya. Like a son of man ang sabi, at nandun siya at the midst of the seven golden candlestick. Ibig sabihin, ang Panginoon Kristo ang namumuno, nangunguna, kumikilos sa mga mananampalataya sa bawat ages. Nasa gitna. Pagdating sa Laodicea, sa ikapitong kapanahunan, sa ating panahon, wala na siya sa gitna. Siya ay nasa labas ng pinto ng church. Diba? Rineject siya ng denominasyon, ng relihiyon, ng sekta sa panahon natin ngayon. Basahin ninyo, Revelation chapter 3 verse 20. Anong sabi? Kumakatok siya sa pintuan ng church. Amen? Kaya kung papaanong si Eva, iniwan niya ang salita at sinanangan sa kanyang sariling kaisipan, same thing sa panahon natin ngayon, ang church, iniwan nila ang salita, nanangan sila sa kanilang sariling theology, sa kanilang sariling creed, sa kanilang sariling dogma. Di ba mga kapatid? That's why Jesus Christ is knocking at the door of the church. Anong sabi? Nais kong basahin natin ito. Hallelujah. Praise God. 7 church ages sa paragraph, doon sa page 357. Ang sabi rito, nais kong basahin. 57. Praise God. Hallelujah. Sabi rito ng prophet, mga kapatid. Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh, I will grant, will I grant to sit with me in with me in my throne, even I also overcome, and am set down with my Father in his throne. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Now, kung babasahin natin pababa, ang sabi sa verse 22, he that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. So this is the message of the church of the last age. Ang Espiritu Santo'y nangungusap sa huling panahon na ito. Ito ang nangyayari ngayon, itong Laodicea na ito ng panahon ng Laodicea. This is the condition of Laodicean church. As it end nears,
Ibig sabihin, kung paanong tayo ay nasa huli na ang sabi, malapit ng wakas, it is not a personal message to one person, it is the Spirit telling us where Jesus is. Ang Espiritu ang nagsasalita sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon kung nasaan si Jesus. Christ has left the church. Is this not the logical result or end of the word? Sabi, and if the word is put aside for creed, papaano? Bakit lumabas si Jesus? Bakit pinalabas si Jesus? Hallelujah. Kasi pinalitan ng salita ng creed. The Holy Spirit deposed for Pope. Ang Holy Spirit na dapat mag-lead sa mga churches, ang nagli-lead ngayon, Pope, Cardinals, Bishop, President, Counselor, iba't ibang klase ng mga posisyon ang nagli-lead sa church. Kinig ba kayo mga kapatid? Sabi, they depose the word into creed, depose the Holy Spirit into popes, bishop, cardinals, president, counselor. It's the Savior set aside for works program. Pinalabas, hindi pinansin, pinalitan ng kanyang salita ng work program or church joining, membership card, may mga membership card, kung wala kang membership card, hindi ka miyembro sa kanila, or some types of conformity to a church system. Sabi, what more can be done against him? This is the apostasy. This is the falling away. This is the open door to Antichrist. Amen? For it is one came in the Father's name and so not received, sabi, and was not received but rejected, then there will come another with his own name, hallelujah, and him they will receive. The man of sin, that son of perdition, will take over. Mga kapatid, same thing. Ang tao ngayon ay nananangan sa kanilang sariling kakayahan, karunungan. Ang church ngayon ay nananangan sa kanilang sariling theology, sariling doctrine, sariling mga dogma and creed. Same Eve, iniwan niya ang salita, nanangan siya sa kanyang sariling pagkaunawa. Same thing ang church ngayon. Kaya sa last days na ito, ang sabi ng Spirit, come out of her, my people. Kaya tinawag niya tayo, pinalabas niya tayo, at gusto niyang makasalamuha tayo, at gusto niyang makafellowship tayo in a word form sa anyong mensahe, mga kapatid. That's why tayo walang sekta, walang denominasyon, walang naglilid sa atin, kundi ang Holy Spirit through the Word of God. Amen? Meron tayong iisang pastor, ang Holy Spirit, Jesus Christ. May binigay siyang mga gift sa mga ginagamit niya. Hallelujah. Gift lang ang pinagkaiba niyan. Pero tayong lahat ay pare-pareho sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. So, yan ang nangyari, mga kapatid. Praise God. That's why ang sabi ng Panginoon Kristo, my sheep know my voice. Amen? Ang aking mga tupa, sinusunod nila ang aking tinig. Oh my God. Hallelujah. Amen? John chapter 10 verse 26, basahin natin. Ang isang tao, pag yan ay binhi ng Diyos, tupa ng Diyos, nakikinig yan sa salita ng Diyos. Kaya ang dami ngayong tao, pagka ini-invite mo sila na makinig ng salita, makinig ng service, ayaw nila. Kasi hindi nila kilala ang kanilang pastol. Ano sabi, mga kapatid? Verse 26, basahin natin hanggang 30. But ye believe not, because ye are not of my sheep. Sabihin, hindi kayo naniniwala sa akin, dahil hindi ko kayo tupa. As I said unto you, sabihin ng tao, pag ayaw maniwala, makinig ng salita na nasa Biblia, hindi talaga pag-aari ng Diyos yan. Sabi ng Panginoon red letter yan, mga kapatid. Ibig sabihin, direct galing sa bibig ng Panginoon Kristo. But ye believe not, because ye are not of my sheep. As I said unto you, mga kapatid, my sheep hear my voice. Kayo ba'y tupa ng Diyos? Ang katibayan, nakikinig ka sa kanyang tinig. Mga kapatid, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
Kilala ka ng Diyos. Kilala ko ng Diyos. Amen? Hallelujah. They follow me, ang sabi. And I give unto them eternal life. Kapatid, kung ikaw ay tinawag ng Diyos at ikaw ay tupa ng Diyos, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Sino magbibigay? Ang relihiyon ba? Ang simbahan ba? Si Jesus, dahil siyang nagsabi. Kaya kailangan si Jesus manahan sa puso mo. Kailangan mong paniwalaan ang kanyang salita. Kailangan mong tanggapin siya sa iyong buhay. Talikuran ng kasalanan, talikuran ng hindi paniniwala, at maniwala ka sa kanyang salita. That is eternal life. Buhay na walang hanggan niya. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life. Hallelujah. There is no shadow of doubt. Amen. And we confess, and I confess, I am the sheep of the Lord. Amen? May kukonfess nyo ba yan? Kayo tupa ng Diyos? Ano sabi mga kapatid? I give them eternal life. I give unto them eternal life. And they shall never perish. Oh my God! Hindi ka mapapahamak. Kung gusto mo ng katiyakan at hindi ka mapapahamak, hindi ka hahatulan, hindi ka parurusahan, mga kapatid, hallelujah, tanggapin mo ang kanyang salita. At ako'y naniniwala, pagka ikaw ay tupa ng Diyos, tatanggapin mo yan, makikinig ka talaga yan. At pagka ikaw ay tupa ng Diyos, bibigyan ka niya ng eternal life. At ang sabi, hindi ka mapapahamak. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out in my hands. Kahit sino raw, walang pwedeng umagaw sa kanila kung ang buhay mo nasa kamay ng Diyos. Walang pwedeng mag-alis sa iyo sa kamay ng Diyos. Walang pwedeng umagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. Oh my God. Hinig ba kayo mga kapatid? Paano mapapa sa kamay ng Diyos ang buhay mo? Ibigay mo sa Kanya. Ang lahat ng nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Sumunod ka sa iyong salita. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo at paniwalaan at sundin ang kanyang salita. At hahawakan niya ang buhay mo. At pag ang buhay mo nasa kanyang mga kamay, walang pwedeng sumaling sa iyo, walang pwedeng kumuha sa iyo. Sabi ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Ibig sabihin, meron kang security. Kahit ang COVID, mga kapatid, hindi ka pwedeng galawin, hindi ka pwedeng dapuan ng COVID pag ang Diyos o ang kamay mo nasa kamay ng Diyos. No one can pluck them out. No one can harm them. Diba? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out in my hands. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa verse 29, my Father which gave them me. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang tumawag sa iyo at ang Holy Spirit ang nagpaunawa sa iyo kung sino ang salita, kung sino si Kristo. Amen? Alala nyo, yung dalawang naglalakad sa papunta sa Emmaus, pinag-uusapan nila ang Panginoon Jesucristo. Hindi nila alam, merong sumulpot at nakisabay sa kanila na yun na pala si Jesucristo. Diba? Nag-uusap sila, pero hindi nila alam yung pinag-uusapan nila kasama nila. And then nung sila'y makarating na at maghahapon na ang sabi, binuksan ng Panginoon ang kanilang pagkaunawa. At doon pa lang nila na-realize na yung sumabay sa kanila, nakikipag-usap sa kanila, nakasama nila, yun na ang pinag-uusapan nila si Christ. Tandaan ninyo ito, hindi nila naunawaan, kung hindi nila nakilala, hindi nila naunawaan ang mga bagay na yan, maliban na binuksan ng Diyos ang kanilang pagkaunawa. Hindi mo talaga maunawaan ang salita, maliban ang Holy Spirit ang magpaunawa sa iyo. Hinig ba kayo mga kapatid? That's why sabi, my Father which gave them is greater than all. Gave them me. Binigay niya sa akin. Ang Holy Spirit tumawag sa iyo, and then ilinapit ka niya sa salita. Para makinig,
para sumunod sa salita dahil dyan si Christ. Amen? And then ang sabi, is greater than all. Greater than all, the Father. Hallelujah. The Holy Spirit. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. Tandaan ninyo ito. Sabi ni Jesus, in my hands. And then ang sabi, Father's hand na naman. Dalawang kamay. Ibig sabihin, dalawang kamay bang Diyos? Iisa lang mga kapatid. Amen? The Father and the Son is one. Are one. Kaya pag ang buhay mo nasa kamay ng Diyos, kamay ng Panginoon, nasa kamay ng Diyos ang buhay mo. Hallelujah. I and my Father are one. Hindi niya sinabing two. Hindi niya sinabing three. Ang Ama at ang Anak ay iisa. Kaya pagka ang buhay mo nasa kamay ng Anak, nasa kamay din ng Ama ang buhay mo. Dahil iisa lang yan. Ang Ama at ang Anak ay iisa, hindi dalawa. Sundan niyo ba ako mga kapatid? Sabi ng prophet notice, Jesus said, St. John chapter 10, my sheep know my voice. A voice, of course, His word. Yung tinig daw niya, ito yung salita. When He is speaking, my sheep know my voice. Kung nagsalita siya, sabi, ang aking tupa nakikinig ng aking tinig, my voice has been proven to them to be true. It's been vindicated. That is my voice. Now, notice, they are not subject to following any other voice. Hindi sila nakikinig sa alinmang tinig. Now, notice, they are not subject following to another voice. They won't. My sheep know my voice. Any stranger, they will not follow. In other words, they will not understand theological voice, that teaching contrary to the word. The sheep don't understand that no more than the eagle last night could understand the clacking of the hen. They don't understand it because he was an eagle. And that's the same thing with genuine born again child of God. They understand only the things that are of God. Amen? Kapatid, ang mga isinilang ng Diyos, naunawaan nila ang salita ng Diyos. Hindi sila nakikinig sa tinig ng mga iba, kundi ang tinig lang ng Diyos. Amen! At dyan sila nananangan. Praise God. Yan ang kanilang pinangahawakan. Amen. Mga kapatid, yung newborn baby, pag nanganak ang isang nanay, lalo na pag normal yan, at yan ay pinasusumo sa nanay, yung kauna-unahan na breastfeed. Praise God. Merong tinatawag na lukso ng dugo eh. Diba? Ibig sabihin, pag pinasusumo na isang beses o dalawang beses yan, mga kapatid, and after a day o 2 days, ibigay mo yan sa ibang nanay, magre-resist yan, magre-react yan. Kasi merong instinct yan, merong lukso ng dugo na tinatawag. Alam niya yung nanay niya, kilala niya yung nanay niya. Iiyak yan, magre-resist yan. Diba? Hallelujah. Diba? Pero pagka inilapit mo at ibinigay mo dun sa talagang nanay niya, hihinto yan. Kasi kilala niya ang nanay niya. Amen? Same thing sa atin, kung kilala mo ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Glory be to God. Sabi ng prophet, mga kapatid, if nature has provided a way for a baby to know his mother from where it's born from, how much more has he a son of God that's born by the Spirit of God? Amen, mga kapatid. Pag isinilang ka ng Diyos, kilala mo ang iyong Ama. Siya lang ang susundin mo ang iyong Ama dahil kilala mo ang iyong magulang. Hindi ka makikinig sa anumang mga aral, kundi yun lang tinig ng iyong magulang. Nandiyan pa ba kayo? And a born-again Christian, paragraph 60, and a born-again Christian from heaven, he is a part of this word. Pag isinilang ka ng Diyos, bahagi ka na ng salita. Right. Another mama, he will not follow. Hindi makikinig yan kung kani-kanino. He is a part of the word, dahil siya'y bahagi ng salita, dahil isinilang siya ng Diyos, at ang Diyos ay salita, he stay with the word. Ang isang tunay na born again, hindi lumalayo yan, nananatili yan lagi sa salita.
Stay with the word. If the trumpet give a certain sound, who can prepare himself for a battle? Noon kasi pagka tumunog ang trumpet, pag walang ibig sabihin, paano sila maghahanda? Ganyan din ang salita. Kahit ipangaral mo nang ipangaral yan, kung hindi naman naunawaan, paano susundin? Amen? Pero pag isinilang ka ng Diyos, susundin mo ang salita. Naunawaan mo ang gospel sound. Naunawaan mo ang trumpet sound. Amen? Paul, ang sabi, he knows the sound of the word. Si Pablo, alam niya ang tinig ng salita. Notice how this is the predestinated hand of God following them through. He know that he was ordained. He was in the gospel truth. He know that he was born by the Spirit of God. He knows that the Spirit of God cannot deny the word of God. So therefore, a stranger he will not follow. Notice. Amen? Kaya kung tayo sinilang ng Diyos, mga kapatid, alam niya ang salita, hindi umaalis sa salita yan. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Glory be to God. Amen. Sabi ng prophet, but a man that's born of God is of the seed of God. Pag isinilang ka ng Diyos, binhi ka ng Diyos. Hindi ka pwedeng isilang ng Diyos na hindi ka binhi ng Diyos. Natalakay natin nung nakaraan yan, merong germ of life, merong seed of life na inilagay ang Diyos sa ating soul at yan ang binibigyan ng buhay ng Diyos. Yan ang kinikwiken niya. Kaya ikaw ang sabi, pag isinilang ka ng Diyos, ikaw ay seed of God. And the seed of God is the Word of God. Kung ikaw ay seed of God, ikaw ay Word of God. Dahil ang Word of God ay seed of God. Amen? And He only lives by that. That is His life. Kung isinilang ka ng Diyos at ikaw ay binhi ng Diyos, mga kapatid, at ikaw ay bahagi ng Diyos, at ikaw ay salita ng Diyos, sabi, nabubuhay ka ngayon dahil sa salita. Dahil ikaw ay bahagi ng salita. Hindi ba kayo, mga kapatid? That's why, ang sabi ng propeta, tayo yung mga buhay na letra na binabasa ng mga tao ngayon. Sabi ni Pablo, you are the written epistle read of all men. Diba? Pag ang salita na nahanas sa atin, ipinamuhay natin ang salita, yan mismo ang Diyos. So nakikita nila ang Diyos sa iyo. Amen! At pag nakita nila ang Diyos sa iyo, nagiging blessing ka. Mga kapatid. Dahil sa Diyos, laging may blessing yan pagka nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Konti na lang ito. Naalala nyo si Abraham? Mga kapatid, si Abraham, nung tawagin siya ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa kanya, gagawin kitang ama ng maraming bansa, ang iyong lahi magiging singkapal ng buhangin sa dagat, ang sabi singkapal ng mga bituin sa langit. 75 years old siya, mga kapatid. Lumipas ang panahon, si Sarah, 65 years old siya, si Sarah. 10 years yung agwat nila. Hanggang sa lumakad ang panahon, tumatanda sila. Di ba, mga kapatid? Amen. Hindi nanganganak si Sarah. Nag-doubt pa nga si Sarah eh. Ang sabi ni Sarah, paano ako manganganak? 80 na ako, 90 na ako. Amen. Matanda na, patay na ang bahay bata ko. Kaya nag-doubt si Sarah. Ito yung katulong ko, si Keturah. Sabi, sipingan mo para magkaanak tayo. Para magkaanak ka. Nag-doubt talaga si Sarah. Di ba? Si Sarah ay nag-lean sa sarili niyang understanding. Siya'y nanangan sa kanyang kaisipan, sa kanyang nakikita, sa kanyang pagkaunawa. Hindi siya nanatili sa salita ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, si Abraham, 99 years old na, ang sabi ng Bible, di ba? Hindi man humina ang pananampalataya ni Abraham, bagkus habang tumatagal, siya'y tumatanda, humihina, hindi humihina ang pananampalataya niya. Lagi siyang nanghahawak at tumaasa sa sinabi ng Diyos. Amen. Di ba, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Romans chapter 4 verse 19. Anong sabi, mga kapatid? Imbis na manghina si Abraham, anong ginawa ni Abraham? Hallelujah. Romans chapter 4 verse 19. Praise God.
at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ng kanyang katawang tulad sa patay na. Tingnan ninyo yung case ni Abraham. Hindi siya na umina, hindi na discouraged. Hallelujah. Amen. Sabihin, 24 years nang nakaraan, wala pa rin yung pangakong anak na ibibigay ng Diyos sa kanya. Amen. Ganyan nawa tayo habang tayo naghihintay ng Panginoon ng rapture. Habang tayo nabubuhay, huwag nawa tayong manghina. Amen? Huwag tayong magduda, kundi lalo tayong lumakas. Lumapit at magtiwala sa Diyos. Manghawak sa pangako ng Diyos. Huwag kang manangan sa sarili mong kakayanan, kaisipan. Lean not on your own understanding, but trust in the Lord. At hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ng kanyang katawan na tulad sa patay. Patay na, gayon siya may mga 100 taon na. Sabihin, 100 years na siya. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Imagine that. Patay na yung bahay bata ni Sarah. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mabuntis, matanda na, nag-menopause na si Sarah. Pero ang sabi ng Bible, si Abraham hindi umina, verse 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos. Ang ginawa ni Abraham, tumingin siya sa sinabi ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Hindi siya nanangan sa kanyang sariling kaisipan, karunungan. Hindi siya nakinig sa sinasabi ng sino man. Kundi umasa siya at nag-focus siya sa pangako ng Diyos. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nagalinlangan sa pamagitan ng hindi pananampalataya, kundi lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na nilulwalhati ang Diyos. Wow! Kinig ba kayo mga kapatid? 100 years old na siya. Lalo pa siyang naging mainit at umasa sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Verse 21. At lubos ang sabi, at lubos nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Dahil dito'y ibinilang naman na sa kanya'y katuwiran sa kanya. Amen? Kinig ba kayo mga kapatid? Amen. Praise God. Maging kagaya nawa tayo mga kapatid ni Abraham. Hanggang sa dumating nung mga anak si Sarah mga kapatid. Si Sarah 75 years old na nung siya mabuntis. Si Abraham 100 years old. Hallelujah. Praise God. At si Abraham ay tunuli, 100 years old. Katunayan na yung faith niya tinanggap ng Diyos. Binigyan siya ng isang anak na si Isaac. Nung lumaki na si Isaac, mga kapatid, 14 years old na, teenager na, sabi uli ng Diyos sa kanya, ihandog mo si Isaac sa akin. Patayin mo, ihandog mo si Isaac sa akin. Hindi nag-question si Abraham. Hindi nagreklamo si Abraham. Laging nakapokus siya sa salita ng Diyos. Lagi siyang handang sumunod sa Diyos. Kahit anong ipagawa ng Diyos sa kanya. Dapat ninyong gawin yan, mga kapatid. Kung ang Diyos ay mangusap sa iyo, nasa gitna ka doon sa maraming tao sa Robinson, sabi, bulungan ka ng Diyos. Mangaral ka sa gitna ng mga tao. Handa mo bang gawin yan? Amen, mga kapatid. Pero itong sinabi ng Diyos kay Abraham, sabi, ihandog mo yung isang anak mo, isa-isa na anak niya. Sinabi ng Diyos, ihandog mo sa akin. Test of faith. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pero alam niyo mga kapatid, si Abraham kahit anong gawin mo sa kanya dahil binhi ng Diyos, amen lahat sa sasabihin ng Diyos. Hindi magrereklamo, hindi siya matatakot, kundi siya ay susunod kung anong sasabihin ng Diyos. Kung tayo mga binhi ni Abraham, kung anong ginawa ni Abraham, ganyan din ang gagawin natin mga kapatid. Tayo naging binhi ni Abraham because of Christ. We are the seed of faith of Abraham through Christ. Hallelujah. Amen! Mga kapatid, hindi nagreklamo, kundi siya sumunod. Hilin natin in His own understanding. Praise God. Hallelujah. Merong isang tao, instead na maglin siya sa understanding ng Diyos o sa salita ng Diyos, nagtiwala siya sa kanyang sariling kaisipan. Walang iba kundi si Judas Iscariot.
Si Judas Iscariot, nakasama niyang Panginoon 3.5 years. 3 years. Nakita niya yung patay, nabubuhay, yung pilay, yung lumpo, tumatayo, naglalakad, yung bulag, nakakakita, yung bingi, nakakarinig. Nakita ni Judas ang Panginoon, nagpaulan siya ng tinapay, nagpaulan siya ng isda. Nakita ni Judas ng Panginoon lumakad sa gitna ng tubig. Narinig ni Judas ng Panginoon, nagpatawad siya ng kasalanan. Gumawa ng napakaraming milagro. Okay? But still, si Judas, nananangan siya sa kanyang sariling kaisipan. Hindi sa Panginoon. Amen? Kaya ibinenta niya, itinatwa niya, pinagpalit niya ang Panginoon 30 pieces of silver. Hinudas niya ang Panginoon. Hudas na nga siya, hinudas pa niya. Kaya siguro doon kinuha yung salitang hudas, linoko ako, hinudas ako. Hudas na nga siya, hinudas pa niya ang Panginoon. Amen? Mga kapatid, huwag nating ipagpalit ang Diyos. Huwag nating i-compromise ang kanyang salita. Dahil hindi tayo kagaya ni Judas. Kagaya tayo at lahi tayo ni Abraham. Amen! Amen ba kayo mga kapatid? Praise God. Mag-focus tayo sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos, kailangan itong pinapakinggan. Pagka tayo nag-aaral noon, lagi tayo nakapokus sa salita na nagtuturo sa atin. Nakapokus doon sa mga nagtatalumpati, lalo na sa ating mga trabaho. How much more ngayon ang Diyos ang uusap sa atin? Mag-focus tayo sa kanyang salita, mga kapatid. Now, hallelujah. Ano nangyari, mga kapatid? Si Judas, dahil hindi siya tupa ng Diyos, mga kapatid, sabi, walang binhi na nasa kanya, walang pwedeng bigyang buhay sa kanya. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Kaya itinatwa niya ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. At ako'y naniniwala na hindi tayo kagaya ni Judas na itatatwa natin ang Panginoong Jesucristo. At mananangan tayo sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling gusto, kundi magtitiwala lang tayo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Hallelujah. Glory be to God. Kaunti na lang ito mga kapatid. Tayo matatapos na. Praise you, Jesus. Amen. Alam niyo mga kapatid, si Virgin Mary hindi madali. Si Mary mga kapatid, nung sabihin ng Angel Gabriel, Mary, dahil sila'y pakakasal na sila kay Joseph, spouse. Ibig sabihin, may plano na silang pakasal. Then ang sabi ni Angel Gabriel, ikaw ay manganganak at ikaw ay magdadalang tao. Amen? Praise God. So si Virgin Mary mga kapatid, hindi siya nagalinlangan. Hindi siya natakot. Amen? Ibig sabihin, dalaga siya, walang gumagalaw sa kanya, mabubuntis siya, at siya magsisilang ng bata. Dahil naniniwala siya, ang Diyos ang nangusap sa kanya, at yun ay anghel ng Diyos na sinugo ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Anong sabi, mga kapatid, ni Virgin Mary? So be it, maganap ang kalooban ng Diyos. Di ba? Sabi, mga kapatid, the Virgin Mary, when the angel Gabriel met her and told her that she was going to have a baby without knowing a man, sabi ng prophet, never been. She never leaned upon her understanding. Upon her own understanding. Hindi siya nakinig sa sinasabi ng kanyang sarili. Hindi siya nagduda. Hindi siya nakinig sa sinasabi ng sino man. Sabi, nakinig siya sa Diyos. That's a woman could not have a baby without having a husband. She did not lean upon that. But she said, kundi ang sinambit ni Virgin Mary, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. Amen. Maganap nawa at ang kamay ng Diyos ang siyang kumilos at gumawa at maganap ang kanyang kalooban ayon sa kanyang salita. Ayon sa iyong salita, ang sabi niya sa angel. She did not say, how I am going to do it. Hindi niya sinabi, paano mangyayari yon? And when will I do it? Paano ko gagawin yon? How is this all going to take place?
Amen? Kundi ang sinabi niya, behold, the handsmaid of the Lord. She did not take her reasoning, say it could not be done. She just said, behold, the handsman of the Lord. Amen? So be it according to your word. Amen! Ganyan dinawa sa atin, maganap nawa ang iyong salita sa aking buhay. Mga kapatid, huwag tayong mananangan sa ating sariling kakayanan, karunungan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, huwag kang tumingin sa sitwasyon. Huwag kang tumingin sa kalagayan mo. Huwag kang tumingin sa sitwasyon mo. Tumingin ka at manangan ka sa kanyang salita. Lean not in your own understanding, on your own reasoning. Amen? But lean unto His word. Manangan ka sa kanyang mga salita. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ang Diyos ang magpupulfill ng lahat ng kailangan mo. Dahil hindi sinungaling ang Panginoon. Lean not on your own understanding, but trust in the Lord with all your heart. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Mahal ba natin ang Panginoon? Ang Diyos hindi niya i-required ang ating na-acquired na knowledge, ang ating mga naipundar na natutong kaalaman, but God requiring us pag tayo humarap sa Kanya. Anong re-required niya? Ano ang naging response mo sa Kanyang salita? Paano mo itinrato ang Panginoon nung ikaw ay nabuhay dito sa lupa? May tatrato mo lang ng maayos ang Diyos sa buhay mo if you believe His word. Amen? And obey His word. Because God in His word. Ang Diyos ay nasa Kanyang salita. Hallelujah. Praise God. Mawit tayo ng awit. Mga kapatid, praise the Lord. Amen. Pure heart, that's what I long for. Isang pusong dalisay, isang pusong tapat, isang pusong totoo. Yan nawa ang maging puso at magkaroon tayo, mga kapatid, na handang laging sumunod, makinig sa Kanyang mga salita. At hindi nananangan sa ating sariling kaisipan, sa ating mga naririnig sa ibang tao, hindi nananangan sa mga nakikita natin, sa mga nararamdaman natin, kundi tayo ay naglilin, nananangan, nagtitiwala, umaasa sa Kanyang mga salita. Pure heart, that's what I long for. Yes, Lord Jesus. A heart that follows hard after Thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after Thee. A heart that hides Your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases You, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to Your throne. Sa Tagalog, pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord Jesus. Nalikhain Mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain Mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na
sa'yo'y nagmamahal. Hallelujah, yes Lord. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na sika'y parangalan. Ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ando ko'y pagpupuri, ando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tayong lahat ay pumikit at tayo manalangin. Ang Panginoon ay lagi tayong ipinupokus sa Kanyang salita, sapagkat maliban na tayo ay manangan sa Kanyang salita, at ang Kanyang salita ay manatili sa atin, tayo'y mapapahamak, tayo'y mapapahiya, hindi tayo makakatayo sa Kanyang harapan, datapwat mahal tayo ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Ayaw niya na tayo mapahamak. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Espiritu, ang sabi ng Kanyang tinig sa mga iglesyas dito sa Asia, na ang tinig ng Espiritu Santo, lagi tayong ipinupokus sa salita, dahil ang salita ay Diyos. Ang salita na dumating kay Noah, ang siyang salita na nagligtas kay Noah. Nung makinig si Noah sa salita at sumunod siya sa salita, yun ang naghanda sa kanya at nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Ganon din sa ating kapanahunan. Karamihan ng tao ngayon ay tumalikod sa salita, hindi nagbibigay ng panahon sa salita, hindi pinapahalagaan ang salita. Pero tayo'y nandito sa lugar na ito ngayon. Napakakonti natin, tayo'y mga simpleng tao lang. Hindi ako ang tumawag sa inyo. Si Jesus ang tumawag sa iyo. Espesyal ka't napakahalaga mo sa Kanyang harapan, pinakinggan mo ang Kanyang tinig, at ikaw ngayon ay nandito para ikaw ay makinig ng Kanyang salita at ihanda Kanya sa dakilang araw ng Kanyang pagkuha sa atin. O sa umagang ito, aming Panginoon, tulungan mo po kami. Nawa sa aming pagdako sa lugar na ito at sa tuwing kami nakikinig, tulungan at turuan mo kami na mag-focus kami sa iyong salita at buksan namin ang aming puso at ihasik mo ang iyong mga binhi ng salita ng buhay sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat po, Lord God, sa aming narinig. Sinabi mo na ang iyong salita ay aming itago sa aming mga puso, aming ikwintas sa aming mga liig. Oh God, upang ang aming mga araw ay umaba at magkakasumpong kami ng kapayapaan, makakasumpong kami ng buhay na walang hanggan. At iyong sinabi na magtiwala kami sa iyo at huwag kaming manangan sa aming kaunawaan. Trust in you, trust in the Lord with all our hearts, and lean not in our own understanding. Lord God, tulungan mo po kami habang kami ay nabubuhay, nakikibaka sa mundong ibabaw na ito. Wala kaming ibang desire kundi ang paglingkuran ka namin, kundi manangan kami at manghawak sa iyong mga salita, umasa sa iyong mga pangako, makapiling ka namin sa kalwalhatian, sa buhay na walang hanggan. Kaya Lord, tulungan mo po kami, O God, habang kami naghihintay sa iyo, sa aming mga lakad, sa aming mga desisyon, sa aming buhay, na huwag kaming mananangan sa aming sariling kakayanan, sa aming sariling kaisipan, sa aming sariling karunungan,
kundi manangan kami sa iyong mga salita. Magtiwala at umasa kami, panghawakan ng iyong mga salita. Sapagkat sa iyong salita, ikaw ang salita at ikaw ang buhay na walang hanggan. Yes, Lord, tulungan mo kaming maging mga marunong, mga wise na mga hearer, na mga builder, mga tapat, mga marurunong, mga hindi mga mangmang, kundi marunong makinig at umunawa at sumunod sa iyong mga salita. Lord, kung meron man kaming mga ginawa at sinunod namin ang aming sariling kaunawaan, kalakasan, kagustuhan at hindi sa iyong mga salita, kalooban, patawarin mo po kami. At salamat po sa iyong mga salita na naming narinig sa umagang ito. Tulungan mo kami. Hindi namin kayang manangan sa iyong salita kung walang Holy Spirit na siyang magturo, gumabay sa amin, maghayag ng iyong salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa iyo ay may kapayapaan. Hallelujah. Kayo po nagsabi, mapalad ang mga taong naglalagak ng tiwala sa iyo, sapagkat hindi sila mapapahiya sa huling araw. Pagpalain mo aking mga kapatid, maraming salamat sa iyong mga salita naming narinig sa umagang nito. Huwag mo hayaan ang iyong salita naming narinig na ay maging ingay at karunungan lang, kundi patuloy mong ikintal sa aming mga puso at tulungan mo kami na iakbang namin itong tipamuhay sa araw-araw. Yes, Lord, i-bless mo ang bawat sa amin. Lord, ingatan mo kami, pagpalain mo ang aming buhay. Wala kaming inaasahan, wala kaming pwedeng pagkatiwalaan. Lord, na hindi kami iwanan, na hindi kami mapapahiya maliban ikaw, Panginoon Kristo. Ikaw lang ang pwede naming pagtiwalaan at meron kaming katiyakan sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, anuman ang kalagayan ng aking kapatid, hallelujah, huwag kaming tumingin kung ano ang laki ng problema, kung ano ang laki ng sitwasyon, kung ano ang kalagayan namin. Tumingin kami sa iyong mga pangako. Dahil ang lahat ng bagay ay posible sa iyo. At huwag kaming manangan sa aming kagustuhan. Huwag na ang aming sariling gusto, kundi ang iyong kagustuhan ang masunod sa aming buhay. Pagpalain mo po ang bawat sa amin. Dinadalangin ko ang bawat salita na naihasik at narinig ng bawat isa. Liliman mo ito ng iyong Espiritu Santo at ihasik mo sa bawat puso ng bawat pakinig sa umagang ito. Huwag mong hayaan na ito'y tukain ng kaaway at alisin sa amin, kundi ito'y aming ingatan, mahalin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Anuman ang kalagayan, problema, pangangailangan ng bawat isa, wala kaming pwedeng pagtiwalaan at asahan na pwedeng makatulong sa amin, kundi kayo lang, Panginoon Kristo. Ikaw lang, Panginoon. I-bless mo ang aking kapatid, i-bless mo ang bawat sa amin, tugunin mo ang kanilang mga desire at panalangin sa umagang ito. Inaangkin namin ang lahat, nagtitiwala kami sa iyo. Kayo po nagsabi na hindi mo kami iwanan ni pababayaan man. At hindi ka magkukulang sa amin. Isang buhay na ganap ang ibibigay mo sa amin. Maraming salamat po. Ihanda mo kami sa dakilang araw ng pag-agaw. Bihisan mo kami ng damit pangkasal, mag-umapaw ang langis ng Espiritu Santo, mag-alab ang apoy sa aming mga puso. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. God bless you mga kapatid. Amen. I hope meron tayong nakuha na salita sa umagang ito. Diyos ay nangusap sa ating mga puso mga kapatid. Bawit tayo ng awit